Ang malaking araw ay narito na sa wakas, at ang pananabik ng mga manunood ay nasa pinakamataas na antas habang naghahanda sila para sa huli at pinakamarahas na kaganapan sa buong liga, ang survival match. Nag-aalala naman si Song Kyu-kyu na ang kanilang matindi at magdamagang engkwentro kagabi ay baka tuluyang nakasagad sa stamina ng ating bida at nakasira sa kanyang peak performance para sa araw na ito. Nang mapansin ni Shi Dangxia ang kanyang namumulang mukha at tanungin kung ayos lang ba siya, natatarantang iginiit ng isang nahihiyang Song Kyu-kyu na siya ay ganap na ayos lang. Sa pangunahing entablado, hinawakan ng masiglang host na si Feng Lei ang mikropono upang opisyal na batiin ang umuungal na stadium para sa grand finale ng liga. Inilatag niya ang napakalaking scale ng hamon, habang ipinapaliwanag na ang arena ay gaganapin sa Devil's Cave, isang brutal at 400 square kilometer na zone na pinamamahayan ng libo-libong matataas na uri ng mababangas na halimaw. Ang 80 kalahok ay may eksaktong 10 araw upang mabuhay at pumatay ng mas maraming nakamamatay na nilalang hanggat maaari upang makalakam ng mga puntos. Ngunit mayroong isang napakalaking bitag, ang labanan sa pagitan ng kapwa manlalaro o player versus player combat ay ganap na pinahihintulutan, at ang ma-eliminate ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalahati ng iyong pinaghirapang puntos na mapupunta naman sa kalaban na nagpabagsak sa iyo. Nang marinig ito, napagtanto ng mga manunood na ang malupit na traderan at planadong panghaharang sa mga manlalaro ang siyang magiging tunay na highlight ng laban. Habang natatapos ang countdown, ang mga high-precision tracking camera ng arena ay nakatutok sa mga star player. Na instant na nagbo-broadcast ng walang lamang scoreboard ni Xu Jingming sa buong stadium. Matapos may hulog sa masukal na kagubatan ng kuweba, ang ating bida ay halos naglalaway na sa pag-iisip sa lahat ng makukuha na puntos mula sa mga halimaw, habang sabik na sa wakas ay magsimula na ang labanan. Ipinabatid sa kanya ng kanyang smartwatch na ang lahat ng restriction sa paggalaw ay opisyal ng inalis, na naghuhudyat sa pagsisimula ng brutal na survival match. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Xu Jingming, mabilis siyang sumugod ng diretso sa madilim na kagubatan upang maghanap ng mabibiktima, at ang kanyang mga pandama ay agad na nakalok sa isang kawan ng mga agresibong lobo na nagtatago sa malapit. Unang sumalakay ang mga jungle wind wolves, na nagpakawala ng matatalas na energy blasts mula sa kanilang mga panga, ngunit nagpatawag ng isang harang ang ating bida na walang kahirap-hirap na hamarang sa paparating na atake. Pagkatapos ay lumundag siya sa hangin, habang ang kanyang spear ay kumikislap sa gintong kidlat, at walang kahirap-hirap na nilaslas ang buong kawan sa isang malinis na hagupit. Isang baha ng mga abiso mula sa sistema ang agad na lumitaw sa kanyang screen, na nagpapakita ng dambuhalang pagtaas ng puntos para sa pagpatay sa mga high-tier na halimaw, na nag-iwan sa ating bida na labis na natutuwa sa kung gaano kabilis mag-farm dito. Dahil ang kanyang kasakiman sa puntos ay lubos na nag-alab, mabilis siyang tumakbo ng mas malalim sa kaparangan upang ipagpatuloy ang nagaganap na paglipol. Mabilis na lumipas ang 3 araw, at matatagpuan natin ang kapitan ng Jing University na si Wang Qi na nagkakamping sa kakahuyan. Nang ang kapitan naman ng kaparehong universidad na si Han Shan ay pumasok sa kanilang pwesto, casual na nagtanong si Wang Qi kung bakit mukhang miserable ang pinuno ng kanilang karibal. Inamin ni Han Shan na ang survival match ay sadyang pabor na pabor para sa mga combat type na manlalaro, kaya bilang isang support type, ang manatiling buhay ng ganito katagal ay isa. Nang napakalaking tagumpay, nagmungkahi si Wang Qi na magsanib puwersa sila mula ngayon, at iminungkahi na tipunin muna ang kanilang mga natitirang kakampi bago tuluyang magsama para e-eliminate ang Mudo Ability University. Sumang-ayon naman si Han Shan sa kasunduan, na selyado ng isang mahigpit na pagkakamay. Habang naglalakad sa kakahuyan, namamangha pa rin si Zhu Taiji na literal na pinilit ng kanilang mga din ang dalawang magkaribal na paaralan sa isang hindi pa nangyayaring alyansa. Sinabi sa kanya ni Han Shan na wala silang pagpipilian dahil si Xu Jingming ay isang literal na freak, na nakalikom na ng higit sa 6,000 puntos sa ikatlong araw pa lamang. Sinuri ni Zhu Taiji ang live leaderboard sa kanyang communicator at nagulat nang makitang matatag na nakaupo ang ating bida sa unang pwesto, na malayong-malayo ang agwat sa natitirang bahagi ng koponan. Idinagdag ni Han Shan na, base sa telemetry ng tracker, ang Thunder Emperor ay hindi kumuha ng kahit isang segundo upang matulog o magpahinga mula nang magsimula ang laban. Nagtaka si Zhu Taiji kung bakit nag-aani ng napakatindi ang ating bida,
ngunit mapang-asar na ipinuwesto ni Han Shan na hindi mahalaga kung gaano karaming halimaw ang mapatay ni Xu Jingming. Sa sandali na matalo nila ito, ang lahat ng puntos na iyon ay magsisbing perpektong tantungan para sa kanila. Sa loob ng stadium, tuluyang nabaliw ang mga manunood sa nakatutok na bilis ng pag-farm ng Thunder Emperor. Gayunpaman, ang kapaligiran ay instant na napalitan ng matinding galit nang ipakita ng mga screen ng alyansa sa pagitan ng Jing University at Jin University, na siyang tanging mga koponan na inaasahang maglalaban sa isa't isa. Binatikos sila ng mga manunood dahil sa pagkakaroon ng zero martial virtue o kawalan ng dangal sa pakikipaglaban. Sinasamantala ang pagkakataon, lumapit si Xu Ping kay Vice Principal Ling Shuang upang mayabang na mag-alok ng isang pusta sa survival match, dahil kampante siya na ang kanyang alyansa ang kukuha ng tagumpay. Hindi man lang kumurap si Ling Shuang, matapang niyang itinaas ang pusta sa isang SS class at isang S-class na resource para sa tagumpay ng Mudo Ability University, na lubos na nagpagulat kay Xu Ping. Sa paniniwalang kahit ang isang halimaw na tulad ni Xu Jingming ay hindi makakaligtas sa isang ambush ng dalawang paaralan laban sa kanya, masayang tinanggap ng isang madaldal na si Xu Ping ang pusta, habang si Ling Shuang naman ay nanatiling nakatitig sa screen, umaasa na ang kanyang manlalaro ay makagagawa ng isa pang himala. Sa ikapitong araw, sa wakas ay na-corner ng magkasamang alyansa ang Vice Captain ng Magic City na si Kung Shi, at mayabang na inutusan itong sumuko dahil lubos silang nakalalamang sa numero. Ngunit si Kung Shi ay may labis na dangal upang sumuko na lamang ng ganoon kadali, sinabihan niya silang pumarito at kunin ang kanyang mga puntos bago agad na pinaga niya ang kanyang beast transformation upang maging lubos na berserk. Sa kasamaang palad, ang purong lakas ng loob ay hindi sapat upang talunin ang napakalaking bentahe sa numero, at pagkaraan lamang ng 3 minuto, ang isang bugbog saradong Kung Shi ay opisyal nang na-eliminate nang mag-activate ang kanyang emergency safety shield. Habang tinitingnan ng live tracker, natutuwa si Han Shan na makita niya, na ang kanyang puntos sa ikatlong pwesto ay lumampas na sa 10,000, ngunit agad siyang napahiya nang mapagtantong si Xu Jingming ay nasa isang ganap na magkaibang liga taglay ang higit sa 20,000 puntos. Nang magtanong ang kanyang kakampi kung dapat na ba nilang i-hunt ang ating bida ngayon, sinabihan sila ni Wang Qi na mag-relax muna dahil kapag nag-update ang pang-araw-araw na lokasyon sa mapa ng alas 9, ang paghahanap sa kanya ay magiging napakadali na lamang. Samantala, napansin ng nagpapahingang si Xu Jingming na na-eliminate na si Kung Shi, na nag-iwan na lamang sa kanya at kay Guan upang pasanin ang mga pangarap ng Magic City. Binuksan ng ating bida ang kanyang Deep Blue System panel at nagpas siyang gastusin ang kanyang dambuhalang stock ng 51,000 na farm na ability points upang sa wakas ay makapasok sa Tier 4. Isang malaking gintong kidlat ang sumabog sa kanyang paligid habang kinukumpleto ang breakthrough, at napansin niya na ang Tier 4 na ay kung saan nagsisimula ang tunay na kapangyarihan, dahil ang epektibong sakop ng kanyang Divine Lightning ay instant na na-double. Alam ng ating bida na kahit pa nagkakaisa ang dalawang karibal na paaralan laban sa kanya, wala silang ideya kung anong klaseng halimaw ang kanila mismong makakaharap. Hindi nagtagal, pamatak ang orasan sa alas 9 at ang mapa ng sistema ay instant na nag-update, na nagpapakita ng real-time na lokasyon ng bawat natitirang kalahok. Habang sinusuri ang kanyang tracker, masayang inanunsyo ni Zhu Taiji na natagpuan na nila ang lokasyon ng Thunder Emperor na may 8 kilometro lamang ang layo, at nagtanong kung dapat na ba nilang ilunsad agad ang kanilang ambush. Ngunit nagpasya si Wang Qi na maging matalino, ipinunto niya na ang support player ng Magic City na si Guan ay mas malapit, kaya inutusan niya ang kanyang squad na ay eliminate muna ito upang putulin ang pagpapagaling at mga buff ng ating bida bago tuluyang ilunsad ang kanilang huling pagsalakay.